Kapit lang sa ating mga kababayan, aarangkada na ang kambal na taas pasahe sa eroplano at mga tren ng Light Rail Transit 1 o LRT1 sa darating na Marso at Abril. Ang buong report ihahatid ni Rovic Manuel. Inaasahang tataas muli ang presyo ng mga tiket sa eroplano sa susunod na buwan. Ito ay kasunod ng anunsyo ng Civil Aeronautics Board o CAB matapos nitong ibalik sa Level 5 ang fuel surcharge rate mula sa Level 4 na epektibo ngayong Marso. Sa ilalim ng Level 5 rate, pinapayagan ng mga airline na maningil ng fuel surcharge ng nasa 150 pesos hanggang 542 pesos para sa domestic flights, habang 500 pesos naman hanggang 3,700 pesos para sa international flights ng mga pasahero. Matatandaang sa ilalim ng Level 4 nito, ang passenger fuel surcharge ay nasa pagitan ng 117 pesos at 342 pesos sa domestic, habang 385 pesos naman hanggang 2,867 para sa international flights. Ayon sa CAB, inadjust ang fuel surcharge alinsunod sa paggalaw ng presyo ng jet fuel. Samantala, taas singil rin sa pamasahe ang asahan sa Light Rail Transit 1 o LRT1 pagdating naman ng April 2 ngayong taon. Ito ang inanunsyo ng pamunuan ng Light Rail Manila Corporation o LRMC kasunod ang pag-aproba ng Department of Transportation sa pagpapatupad ng bagong fare matrix nito. Sa kasalukuyang fare formula na 13 pesos 29 centavos para sa boarding fee at 1.21 pesos na dagdag kada kilometro, tataas na ito ng 16.25 pesos na boarding fee at 1 peso and 47 centavos naman na pamasahe kada kilometro. Ibig sabihin, ang maximum fare ng 45 pesos para sa single journey ticket ay tataas sa 55 pesos, habang ang minimum fare ay mula sa 15 pesos patungong 20 pesos. Lumabas ang bagong singil 2 buwan matapos magsagawa ng public hearing ang DOTR sa petisyon ng LRMC para sa taas pamasahe na matatandaang ipinetisyon na rin noong 2016, 2018, 2020 at 2022 na hindi inaprubahan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.